pa kayo nariyan, 'di ba? Bakit pa namin kayo pinasusweldo para isisi lang kay Duterte? Ang dali lang po nun, eh. Kami na lang mamahala, wala naman kaming gagawin kundi isisi lang, eh. Okay, kay Duterte po kasi sabihin nila, eh, si Duterte nga panay ang banat, eh, pero popular. Kaya baka maging popular din kami 'pag binanatan namin si Duterte. Mali. Kaya popular si Duterte, meron nakikita, nararamdaman, naaamoy pa ang mga proyekto ni Duterte. Magkaroon muna kayo ng proyekto bago kayo bumanat. Bibilib sa inyo mga tao. Si Duterte, kahit sabihin niya kay Bergonya, na o pagmumukha mo problema ba? Susunod na mayor, kakatayin, yung mukha mo ayusin mo. Kahit sabihin niya ni Duterte, hindi sila papalag kasi gumagawa siya, eh. Gusto ng tao yung mga may kinalaman sa droga natitigok, eh. Kaya kahit nababastusin siya ni Bergonya, binabalikan niya yung pagmumukha ni Bergonya. Hindi nakaapekto sa kanyang popularidad. Kasi ano ba nagawa ni Bergonya kumpara kay Digong? Babanatan niyo si Digong. Ano ba nagawa ng presidente kumpara kay Digong? Napakalayo. Kaya yan, nagmamaisog kayo ngayon, mga OFW, putok na magmamaisog kayo. 'Di ba? Labas na si Arnel, yung isa sa mga pinakamamahal ng OFW. Arnel, ano ba ginagawa mo rin? Magsalita ka. Kundi, gurgur ka. Kung hindi, tanggal ka sa serbisyo. Ano sabi ni Arnel? Huwag naman tayong banat ng ba. Huwag naman tayong manira kasi hindi po nakasalalay yung paghanga, pagkabilib ng mga tao sa paninira. Kahit na anong sira nyo kay Duterte, napakataas pa rin ang kanyang rating. Number 1 pa nga senatoriable, eh. Nagsabi na yan, hindi ako tatakbo. Number 1 pa rin sa senatoriable. Walang amount ng paninira yung tutumbas sa totoong serbisyo. Hindi nyo kayang pigilan, ibang bansa na yun. Hindi nyo kayang pigilan mga OFW dun. May ibang batas na dun. Pipigilan nyo sa New York yung mga Pilipino ron. Okay, pwede na po tayo magtanong. Taas ng dollar, kasalanan ni Duterte. Correct. Lahat yan, isisi nyo kay Duterte. Kaya pag nabusit OFW, di na magpadala, kasalanan ni Duterte. Boss, may pera pa kasi kaba ng bayan. Kaya nandyan pa sila. Huwag naman gano'n. Kawawa naman. Pag matalo si Jaime sa 2025, kasalanan ni Duterte. Pipigilan na nila yan. Kahit sabihin ni Tatay Digong na, hoy, Maria Ressa, mukha mo kutis yagbols. Walang magagawa si Maria Ressa kasi totoo na. Kala ko dahil mahal si Duterte. Yung pala dahil totoo naman. Abe, isip-isip ka rin, ang taas ng, alam mo, binabanatan kita sa mga sinasabi mo, eh. Puta, babanatan mo kami ng nagpapakita ako ng dodo, gusto mo na rin ba, Abe? 12:02 AM dito sa San Diego. Salamat sa pagtatanggol sa katotohanan. Maraming salamat kay Margie Sablan na nagpakape sa atin na $19.99. Tignan nyo naman, unang pakape pa lang. $19.99 na. Kahit na anong paninira nila, yung gawa ni Duterte, di na nila mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas. Corrected by. Nangingibabaw pa rin ang magagandang gawa niya kaysa paninira. Duterte pa rin forever. Isisi lang din pala nila, bakit sila nagpwesto pa dyan sa gobyerno? Ano gagawin nila? Wala. Ngayon, tignan nyo nga ngayon. Lahat yan ngayon tayo binobomba ng water cannon, ang sisi kay Duterte. Ngayon hindi makapangisda ng maayos, sisi kay Duterte. Nice one, Badong.
isisi din pala nila, June 15 OFW, no remittance day. O isang araw lang po, wag po kayo mag-remit. Kasi may nagtanong kay Jason sa ano namang magagawa niyan? Sa 16, magre-remit. Okay lang po yun, na ipakita lang nyo. Magtiis lang po kayo. Pwede naman 14 kayo magpadala o 16. Para mapakita nyo lang na zero kayo. Magugulat po yun eh. Zero yung remittance ng 15. Ibig sabihin, tumatalima yung mga OFW sa panawagan na silent protest yun eh. Hindi naman po sinabi wag na kayo magpadala. Pwede kayong i-advance nyo 14 o kaya 16. Wag po sa 15 para makita ng gobyerno, manginig na naman. Zero remittance. Totoo, nakikinig talaga yun. Yun po yung silent protest lang yan, yung mga panawagan na no remittance sa 15. Sa 14 kayo, o kaya sa 16. Para mapakita lang sa kanila na kayong mga OFW, hindi kayo papayag na binababo yung bansa natin. Pag biglang nalaos si Diwata, kasalanan ito. Kawawa, talaga maano si Diwata kasi yung mga yung mga parking, yung mga kumakain, pinaghuli ng MMD. Sir Buds, last day na kasi ni virus sa Senate, kaya aabot ang paninira, pabida effect lang. Group ko na sa Maisog OFW Hongkay, 1 month di kami remittance. Mga bugok talagang admin, Boss Buds. Zero remittance talaga ako, Boss Buds. Wala kasi mamadala. Yun ang masakit. Yun po ang masakit, yung zero kasi. Watching. Hindi, ako po, lang, panawagan. Ewan ko, kay Jason sa ko lang narinig yun eh. Pero hindi po yung para pabagsakin yung mga kabuhayan ng inyong pamilya. Hindi po. Yung isang araw lang, pwede naman sa ibang araw, di ba? Ganun lang po yung parang pag nanawagan ng isang araw na rally. Isang araw lang. Hindi naman araw-araw rally. Hindi naman ganun. Yes, noted yung zero remittance on June 15, Boss Buds. Kung ako nga, 1 week. Para malaking impact sa admin. May isog sa SONA para ipakita tunay na oposisyon. Yan. Correct. Talagang dapat talaga yun. May mga nanawagan at mananawagan yan. Dami na pong grupo. Meron na MAD. Iba pa yung kala Bibian Beles, di ba? Meron pa rin si Bibian Beles. Meron pa Maisog. Boss, pinag-uusapan 1 month na di magpadala yari. Kawawa naman pamilya niyo. Huwag naman ganun. Sala kami Serbal sa June 15, 1-day remittances, OFW sa Qatar like na po. Kuya Badong, grabe na talaga pag panglulupit at wala tayong magagawa daw. Ako hindi ihinto. Kahit hindi pa ako nakaumpisa. Patawaran. Hindi ako ihinto. Kahit hindi pa. Hindi ko po panawagan yan. Nakita ko lang yan kay Jason sa. Hindi ko po panawagan yan. Nagre-react lang ako. Sabi ko magandang yun protesta ng mga OFW. Advance na yung padala 1 month. Yan ay panawagan sa pagkakaisa na ang taong bayan na hindi na nagustuhan ang pamamalakad na namumuno sa government. Okay yan, Sir Buds. Dapat 17 kasi yung ibang bansa 14. Ayaw nga pala, no? Dapat, para kuwang-kuwa. Sir Buds, nasa PTB4 pa ba si Mike Abe? Hindi ko alam. Naroon pa raw eh. Ang kababawa. Nag-expect ako. Alam nyo, wala po matinong kausap talaga sa mga Hindi ko po nilalahat Kaya ako po, baka nagtatampo yung ibang mga vlogger na matatalino. May mga vlogger, natin sila, kultahin natin utak. Ulitin ko, kinukulta ko utak nyo. Alam nyo po, hindi lang naman si Mike Abe tsaka si Coach Janet yung pinakamagaling. Baka nga may mas magaling pa sa kanila. Hindi lang natin kilala. No? O kaya,
May mas magaling pa sa kanila, kaya lang hindi naman sikat. Iba kasi yung magaling sa sikat eh, 'di ba? Eh kung tutusin ako pinakamagaling eh. Pero ako ba pinakasikat? Hindi, joke lang, joke. Ibig ko sabihin, kahit feeling mo mas magaling ka sa mga sikat, eh mas magaling sa yun. Bakit hindi mo napasikat sarili mo, 'di ba? Kaya ako hindi ako yung nagmamataas ako sa mga sikat at sasabihin ko na mas magaling ako diyan, mas sikat lang sila. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Mas magaling pa rin sila kasi mas sikat nga sila eh. Nakuha nyo? Hindi, kaya yun talaga yung linyahan na yun, no? Hindi nyo pwedeng sabihin na mas sikat lang yan pero sa totoo mas magaling ako. Hindi po pwede yun. Kaya nga sila sumikat eh. Dahil mas magaling sila eh. Yun kasi minsan problema eh. Hindi mo na ilulugar yung sarili mo. Kaya nga kung sila na nga yung pinaka magagaling, sila na yung pinakamahusay, si Janet tsaka to si Abby. Tapos ganyan yung kalidad ng yung mag-engage kayo sa running debate. Kung badingdong ba si Banat Bay tsaka si Oli. Si Badong eh, bakit nagpapakita ng dodo? Yung ganun. Talagang baba ng kalidad ng pero sabi ko nga, may magagaling diyan. Oh, ayan. Kaya iniisip ng mga sinasabi ko, ako yun eh. Ako yung ako yung sinasabihan ni Badong na magaling eh, na hindi ka ako ganong kilala. Kayo yun, ikaw yun Brad. Ikaw yung Brad yung sinasabihan ko. Tama ka. Magaling ka kaya lang hindi ka lang nakikilala dahil kala Abe tsaka kala Janet. Pero ikaw talaga yung magaling. Ang sarap paglaruan nito. Ang dami nakasubaybay sa akin ngayon diyan sa mga yan. Tsatsaga ng mga yan eh. Matsatsaga kayo, no? Sige, tsaga-tsaga lang. Baka makaisip pa ako ng pang-content nyo maya-maya. June 14 dito sa US, Margie Sablan. Si Tatang Boyet, pinakamagaling sa kanila, boss. Sherry Vlog, dito pa ako, walang bakante mamaya. Casey Brooks. Di ba hanggang June 2028 na lang si Abe sa PTV4 o mas mapapaaga? Akala nyo, anong hanggang June 2028? Pag nanalo yan bago pa manalo si Sara Duterte, nakabaliktad. Nakabaliktad na yung mga yan. Maniwala ka dyan na inatake ka ni Mr. Raptor. Yun nga yung topic natin, crazy. Balikan mo. Salamat, Boss Bad, Sydney. Tuloy ang isog doon sa New York. Mga tao nagalit na. Tuloy na ang rally. Papunta sa human rights. Nagtataka ng international community of bloggers. Gano. Nakita nyo. Ha? Mga kapatid, wag po kayo mahiya magpakape ha, sa may mga pangpakape. Pwede pa pong magpakape. Hindi pa natin pinagbabawal. Boss Buds, kinakain mo pa daw yung mic mo. Yun na nga eh. Napaliwanag ko na kanina yan, balikan nyo na lang. Mahirap tayo mag-ulit eh. Hindi, passion ko talaga. Pag yung passion, napaliwanag ko na po yan eh. Kinakailangan meron kang na mailabas mo yung galit mo. Gigil na gigil ka eh. Yun na lang po. Wala naman akong itak dito. Pag nakahawak ako na itak, wasak lahat. Itong malaking TV. Itong gong porcelana. Crazy Brooks. Justin. I-content mo boss ang Singapore. Sherry Vlog. Fiel Pugoy. Good PM Boss Buzz. Matalino ka talaga. Porfirio. Crazy. Maya niya kan. Sunod na thumbnail namin, may hawak ka ng gulok dahil sa malunggay na yan. Hindi pwedeng palipad dito, not available in this country, ang lalabas. Sayang naman si Crazy. Ganda pala to si Crazy ah. Kaya
Kaya pala itong si Koreano natataranta na naman eh. Feel someday. Yan. Pag nanalo si Sara sa president, saan kaya pupulutin yung mga BBM vloggers na yan? Osmond, alam mo yung mga BBM vloggers na sinasabi mo, Duterte yan. No? May isda pa nga yung Inday Sara Duterte ko. Eto sasabihin ko sa iyo ha, Osmond, maniwala ka sa akin. Pag nanalo si Sara Duterte na presidente, nauna pa sa akin yan sa Malacanang. Ako nga, baka hindi pa makarating na Malacanang pag nanalo si Sara Duterte. Hindi dahil sa hindi ko susuporta, no? Talagang all-out support tayo. Nauna pa sa akin yung mga kumakain na ng ensaymada yung na wala sa kanila yan, yung pagbaliktad. Nako, yan yung mga taong sanay na magpalit ng mga damit yan. Wala sa kanila yan. Walang Duterte ka tapos ikaw ang numero 1 babanat sa Duterte. Walang kahihiyan ng tawag diyan. Boss Bad, si Mike Ube, feeling abogado, lagi naka-Amerikana, pang grade 1 naman ang argumento. Ako daw ang mababaw, puta, hindi niya nga masagot yung sinasabi niya mababaw. Kuya Bads, kababayan kita, di mo alam. Chrissy Brooks, kababayan, taga Bulacan ka ba o taga Pangasinan? Ayan, pag kababayan tayo. Dogswan! Engineer, Boss Bads, naka-smile ako pag binubuli mo si Mike Abe. Abe. Kailan ba tayo dadalaw sa farm mo? Kumusta na mga natin diyan? Sarap ng may farm yan si Engineer Dogswan. Ang sarap ng pinakain sa akin yan ni Dogswan nung napunta kami ron. Ayan. Sa kanyang farm. Mga bagong pitas. Mga bagong pitas talaga. Yan ang gusto ko sa iyo, Mike Raptor Abe. Lumalabang ka sa mga DDS vloggers. Kahit alam mo na wala kang pag-asa na manalo. Kaya kung ayaw mo mangulelat sa kamay ng mga kalaban mo, balato. Eto pa nga yun, ready na nga mga kapatiran natin na Muslim. Tulungan na ni Normy Suarez si Tatay Digong. Ready na sila dun. Boss Bad, si Janet, mag-vlog, alam na din sa... We support Duterte. Good PM, Ma'am Chrissy Brooks. Kababayan ko yan si Chrissy Brooks. Kung hindi taga Pangasinan yan, taga Bulacan. O kaya taga BGC. Numero 1, mauna sa Malacanang si Ninyo. Mga baliktarin po yan. Wala po sa kanila yun. Yung pagbaliktad, kala nyo matutunaw yung mga yan. Mauna pa sa akin yan. Na nagse-celebrate dun. Tayo, hindi tayo mahilig dyan. Coach Bukbok, balita ko may kickback ka rin, nakuha na milyones. Balato naman dyan. Huwag kang ganid. Dinadaan lang niya sa magandang boses at kurbata. Yun nga. Nakakadali po yun. Dami pa tayo. Baguio! Yan. Lagi ako riyan. Talagang second home na namin yan ni Mrs. Wala lang akong bahay dyan. Pero gustong-gusto ko dyan sa Baguio. Sa Baguio pala to si Chrissy Brooks. Kumusta na ba si Ninyo Kalbo? Sige, Boss Badong, asarin mo na asarin si Mike Abe, namumutla pag naasar. Ella Morales. Sandy Escolano. Day ngayon. Ate Inday Bidak, may second wave assault ka ba sa Mike Raptor Abe? Shout out. Baka binana ni Abe yan si Bidak. Miss, maganda talaga si Miss Chris Books. Boss Buzz, 2 taon mo na daw tinitira si Mike Abe. Ang tanong, maluwang na. Si Mike Ube, siya magtatanong, siya din sasagot. Lalong dumarami krimen sa bansa. Paano? Mahikayat mga investor. Musta maisog sa America Host? Ayun, kinakasan na po nila. Ngayon yata yun. Ngayon ba yun? Alam ko ngayon. Baka mamayang gabi. Mike Raptor, di nga nakabangon yan pagka si Banat Bay tumira pa sa iba. Kawawa nga yan kay Banat Bay. Tamsak dan.
MLSO. Salamat, Sir Bads. Palagi ako nanonood sa vlogs mo. God bless. Edward Laylay. Pangalan niya, Edward Laylay. Talaga ba, apelyido mo yan? Waka pinagtatawan ako. Yung pala, totoong pangalan. Pa-shoutout from Saudi Arabia, kain po tayo. Talaga bang Alaylay, apelyido mo yan? Ay, sorry ha, kung natawa ko ha. Pasensya na sa mga pamilya Laylay. Tuwan-tuwa Malaysia sa kanila mag-invest Google. Kumbaga, tayo yung sumalo ng mga EDCA sites. Tayo yung nagpakatuta. Pucha, pagdating ng investment sa ibang bansa eh. Paano? Brownout lang. Sa NAIA nga. Eto ha, paano ka mag-invest? Sa NAIA nga oh. International Airport, bina-brownout. Paano pa sa pangkaraniwan? Mga taga-GFF. Thank you very much. 800 yen. Yan. Mga taga-GFF. Ano kaya meaning niyan GFF na yan? Sir, nabalita mo ba yung kasambahay? Kasambahay? Pucha. Kasambahay at boy sa Cavite, pumatay ng amo. Buti na lang, wala akong kasambahay. Brad Badong, i-content yung mannerism ni BBM na tumatawa pag nakaharap sa camera. Si yung sagot niya sa Chinese delegate sa Singapore. Napanood na natin yan, di ba? Ang sabi niya, yung tinanong siya na Australian, ano? May kumagat. May pumasok na insekto. May isog sa New York na sa vlog ni Atty. Vic, nilaglag na silam. Tignan natin yan. Panoorin nyo yung kay Atty. Vic. Si Mike Abe, simula nang tinanggal ni Pastor, galit na galit, dinamay si PRRD. Feeling matalino kasi gusto niya sasang-ayon sa kanya, Pastor, mga opinion, ayun, umiyak. Magkaiba silang pastor ng pananaw. Walk out. Eco Food, kaya pala galit si Mike Abe na kinakagat mo ang mic kasi kapangalan niya. Anak ng buwan, tagal mag-register sa akin yung Chua. Koreano. Hello ma'am, Chrissy Brooks. Boss Bad, sama mo si Abe sa mga koleksyon mo ng mga paglalaroan natin. Kasama na nga yan. Kaya lang, alam nyo dapat si Abe, di ba? Iba yung ano ko sa kanya eh. Yung si Abe pang main event, pang main content. Di ba yung ibang laruan pang yun dito lang sa question and answer? Si Abe tsaka si Janet pang main content yun eh. Dahil siyempre mataas naman eh. Pucha eh, binabawan niya na sarili niya. Mukhang pandito ka na lang sa question and answer, Abe ah. Pang question and answer ka na lang ah. Bakit nyo naman nag-hide pa? Huwag na kayo mag-hide. Tignan muna, pakita nyo naman sa akin. Ano ba yan na hide na yan? Hindi ko nabasa eh. Mamaya pwede natin tirahin. Sige boss, naiyak ko sa interview ni Pirardo na nag-sorry siya kasi wala siyang magagawa. At kung may time reversal method, tatama niya yung mali ni Bangag ngayon. Boss Bads, ano masabi mo kay Thinking Pinoy? Bakit naglaho na vlogging lang din? Ang hanap buhay nung dati. Hindi po natin alam kung ano po yung nangyari sa tao. Kasi syempre, may pangarap siya makatapos, di ba? Nag-concentrate, makatapos. Iba yung ano niya. Yun lang sa akin. Kung sa tingin niya, yun yung buhay na niya, sapat na yung mga naipon niya. Sabi niya, may ipon siya. Di, okay naman yun. Kasi big deal sa kanila yung makatapos. Baliktad kasi, nauna silang sumikat bago ako kasi ilan na doktoral ko eh. Ilan na nga Neneng, pasok, ilan nga doktoral. Hindi totoo talaga 'yun, no? Yung mga tao talaga. Tignan nyo yung mga hindi nakatapos, big deal sa kanila yun. Kaya si Sharon, di ba? Superstar, megastar. Pero ang laki-laking deal nung nakagraduate siya, no? Online course yata o nag-enter talaga siya ng totoo. Ganun talaga yun. May mga
iba rin yung hatak eh kasi hindi namin mararamdaman yun kasi ano kami, naka-graduate kami kaya hindi namin maramdaman yung nararamdaman nila. Pero parang ano yan, di ba? Kung mahirap na mahirap ka tapos, di ba yun naman yung pangarap mo, yung yumaman naman. Magkaroon naman ng pera. Yeah? So, iba-iba yung ano natin sa buhay. Iba-iba yung ating gusto sa buhay. Kaya malamang sa kanya, natamo niya na yung kasikatan, natamo niya na yung kita siguro malaki na yung naipon niya. Yung kulang pa niya. Yun nga, yung hindi siya graduate eh. Kaya gusto niya siguro mag-concentrate. Alam nyo, mag-real talk tayo, may mga kaya kayong gawin. Kaya yung estudyante sa certain age lang yan, di ba? May mga hindi ka na kayang gawin. Naalala ko yung huli ako nag-MA. Isa yun sa mga nakaano sa akin na tumigil ako dun sa kurso na yun. Kasi una, ang tawag na sa akin ng mga kaklase ko, dad. Dad. Tapos ka na, dad. At totoo, literal talaga na dad. Tatawagin nila akong dad. Kasi kasing edad na sila ng mga anak ko eh. Ang hirap na yung lobat na ata mic mo, boss. Lobat na ba? Ang hirap nung yung may edad na na nag-aaral tapos yung mga bata yung yung kasama mo. Kaya siguro pinili niya mag-concentrate sa pag-aaral. Kasi iba nun eh. Puta, nung nag-aaral ako talagang, siyempre, kabataan mo eh. Kayang-kaya mo mag-isip eh. Kayang-kaya mo pagsabayin ng lahat eh. Gala-gala ka lang. Sir Baz, wag sana matulad ng Pilipinas sa Sri Lanka, bagsak ang ekonomiya dahil sa maling gawa ng nasa gobyerno. Storyteller na sinungaling at mukhang tubol, better luck next time live. Lol, may padotae vloggers ka pang sinasabi, amoy eba ka naman. Boss Baz, di kaya palabas lang na nag-aaral sa abroad para di masilip yung kickback galing sa Malacanang? Hindi ko po alam. Kahit ba yun ang palabas nila, wala po akong nakikitang, hindi ko po kayang ipaliwanag kung yun yung gusto nyo, yung doon lang po, yung kaya ko lang po, no? Yun yung pananaw ko na kung ano yung kulang sa'yo, yun yung ipupurso mo. Kasi ako, marami nagtatanong sa akin, bakit umalis ka dyan sa trabaho mo? Di ba? Yung trabaho ko dati, okay na. Marami nangangarap nung natamo ko dun. Sabi ko, hindi yan yung gusto ko. Gusto kong maging influencer. mas nag-enjoy ako sa trabaho ko ngayon. Wala kang amo, wala kang boss, wala kang oras. No, nasa iyo lahat kung kailan mo gustong mag-vlog, kung kailan. Ang pagkita mo ng pera depende sa kasipagan mo. Putya, pag nangangamuhan ka, yung isang tamad at sa masipag, yung isang bobot sa matalino, pag parehas kayo ng salary grade, parehas kayo ng sweldo nun. Kaya ang sama sa loob eh. Kikita mo to. Dito sa pagbabloging, depende sa sipag mo at depende sa talino mo. Marerewardan ka. Depende sa kasipagan at sa katalinuhan mo. Alam niyo yun, yung worth mo bilang tao, tatapatan nila ng kita. Sa madaling salita. Samantala sa dati kong trabaho eh. Ang feeling ko, isa ako sa pinakamagaling mag-isip, marami kong naisip na hindi nila kayang isipin sa tanang buhay nila. Ang hindi ko kaya, yung susundin ko lang yung pinag-uutos na, puta, pambanban naman yung inuutos sa akin na yan. Yan lang papagawa mo sa akin. Ayoko. May gagawin akong iba. Hindi nila na-appreciate yun eh. Puta.
Dito na lang ako kung anong gusto kong gawin. Yun ang nangyayari. 'Di ba? Yun yung masarap eh. Kaya hindi ako pag sinabi niyang gusto niya mag-aral, kaya hindi na siya magba-vlog. Hindi ko mako-question yun. Baka marami na siyang ipon eh. Ganun lang yun. Ako ganito, may target lang din ako, titigil na rin ako eh. Hindi. May target lang ako eh na siguro kung ano mauna yung target ko mangyari sa buhay ko 60 years old. Pag 60 na ako, okay na yan. Siguro vlogs ko na lang, hindi na yung ganito na mahigpitan. Yung vlogs ko na o kaya manalo si Sarah. Alin man doon ang mauna. Papetex-petex na lang ako. Travel na lang. Senior Aguila, sobrang traffic ngayon. Palang ang daming ginagawang kalsada. Mina Carnesil. Buenos dias din, amiga. Tama ka talaga, Kuya Bads. Mahirap din mamasukan at mahirap din sa YouTube kumita kaya maswerte ka. Ay, hindi ako naniniwala sa swerte. Yun ang kaibahan ko. Yung swerte, ginagawa mo yan. Yung swerte, ano lang yan eh. Ikaw talaga. Minain condition mo yung sarili mo na swertein ka. Kung aasa ka sa swerte sa YouTube, huwag ka na mag-YouTube. Pwede ka mag-YouTube yung yung parang photo album na in video form. Makikita mo 13 years ago ganito ako, 'di ba? 13 years ago. Speaking of 13 years ago, gusto ko yung yung reaction niyo ron sa mga una kong vlog 13 years ago. So papakita ko sa inyo yung meron akong mga vlogs na ginawa sa una kong channel na hindi ko na-pursue. Na nakikita ko ngayon, natutuwa lang ako. Wala akong kinita ron. Wala akong kinita pero nakakatuwa, di ba? Pakita ko lang sa inyo. Kaya lang low bat eh, mamaya na. Hindi, baka makahabol. Baka makahabol tayo. "13 years ago, may six-pack abs pa si Badong. 3 dekada pa makaka-gold play button ka rin, boss. Panahon pa ni Pino yung first vlog mo, Boss Buds." Oo nga eh, pero scandal nyo ni Aya Midel, please. Senior Aguila, parang manghihinayang ka na kung pinurso mo noon, siguro iba na yung level nung vlogging, no? Kasi 13 years ago. Nagmumukbang na ako, wala pang nagmumukbang. Kung tinuloy-tuloy ko pala yung pagmumukbang ko, no? Ganito kami sa opisina nung araw. Eto, tagputo na pinabidyo ko lang. Wala lang. Parang loko-lokohan lang. Yun ang maganda eh, no? Maano mo pala, na balang araw pala balang araw pala pag pinanood mo yung sarili mo. Kaya pwede po kayo talaga mag-YouTube. Kahit hindi nyo po pagkitaan, makikita nyo yung mga ginawa nyong videos 13 years ago, 14 years ago, 10 years ago. I rest my case, ladies and gentlemen. Di ba nakakatuwa? Hindi ko pinagkitaan yan. Di ba? Hindi ko pinagkitaan yung mga vlogs na yan. Pero ang sarap.
nababalikan mo. Hindi ko naman alam na kumikita pala eh. Kaya ibig sabihin, dati na akong ganyan. Yung mga binibintang nyo sa akin, pinagkakatuan ko na yan noon pa, noong araw pa, no? Kaya hindi ako apektado diyan, pinaglalaroan ko na yung mabibiro na tayo noon. Kaya yung sinasabi nila na ngayon lang ako vlogger, 13 years ago. Yang vlog na yan. Vlog yan na hindi ko alam na pwede pala akong kumita sa YouTube. Yung kumbaga tinape mo lang tapos nilabas mo lang sa YouTube. YouTube na yan eh. 'Di ba? Noong videos pa po yan. Tignan nyo, wala pa akong katyan-tyan. Pero uso kasi noon yung maluluwag yung maluluwag yung mga kasuotan. Ganun na. Ganun na rin ako. Ganun. Kaya po, ang sabi ko po hindi, mabiro na ako noon sa mga kababayan. Pag mga kasama natin sa opisina. Nagbibiruan lang kami, di ba? Sabi niya, hindi po, wag po, pinaiiwan niyo ako tuwing hapon. Mga kabiruan na natin. May mga kabiruan akong ganun eh. Biruan na noong araw pa na wala lang sa akin. Kala nyo minamanyak ko, hindi. Kaya pag nakipagbiruan ako rito, naggahasa-gasa, hindi po yun. Hindi po kamanya kayo. Ang point ko lang dyan, mga kapatid, pwede po kayong magkaroon ng mga video sa YouTube. Huwag nyo pong pigilan ang sarili nyo. Kasi matutuwa kayo, 10 years ago, ganyan pala itsura ko. Diba? Hanapin ko yung mga videos ko noong hanapin ko yung mga videos noong panahon ng nasa mga Korea kami, Taiwan, no? Yung mga ganun. Kasi hindi mo man sila, lahat kasi ang sinasabi, ay ayoko sa YouTube kasi baka hindi naman ako kumita dyan. Hindi nga kayo kikita. Pero yung makita ninyo yung 40, di ba? 40 years old ako. Lalo na kung nakita nyo ako in my 30s. Diyos ko, sabihin ko sa inyo, talagang kakisigan ni Badong. Kaya nga, yung makapture nyo yung moment na medyo sariwa pa kayo, napakaganda po nun. Yan, katulad niyan kay Sherry. Mga kanta-kanta niya ngayon na ganyan pa. Pag 60 na siya, ay, ang ganda ko nung, kaya pala ang daming nahuhulog sa iyo, mami, pag yung anak niya na. Ito itsura ko, anak ko, nung ako ay nag-YouTube pa. Ang dami nagkakandara pa sa akin, mga ganun. Kaya nakakatuwa. Huwag nyo pong isipin na pagkita lang yung sa YouTube. Isipin nyo rin na nakakapture nyo yung moment of your life na hindi na hindi na muling mababalik. Ganyan na po ako noon. Kaya ito, yung sinasabi ko sa inyo, pag 40s na tayo, kung saan na kayo magaling. Doon na, kung gusto nyo kumita, magaling kayong kumanta, magkakanta-kanta na kayo. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, pagka sa beer house, pag pumasok na si Badong, nako, grabe. Grabe po, naghihiyawan yung mga babaeng beer house. Kuya, wag niyo nang papasukin niya si Badong. Lista na naman. Lista. Boss Baz, dati ka palang teacher, kaya pala mabibo ka. Boss Baz, tanong lang, bakit mas madami minsan views ng mga tamba vloggers? Ibig ba sabihin madami pa ding maka-BBM? Matsatsaga po sila.
Matiyatiyaga po sila eh. Ah, sa kakontian po nila na sikat na vlogger. Kasi sa atin, ang dami na eh. Ang dami ng vlogger na nagkanya-kanya. Yung sa kanila kasi, parang mission na nila yan eh, na panoorin pag nanonood kay Abe, nanonood kay ano. Kaya tinatyaga nila yan eh. Hindi po ibig sabihin na mas marami na silang supporter. Mas marami yung vlogger na Duterte. O, yun, una. Tapos ikalawa, ibig sabihin, kung yung mga naiwan sa kanila, talagang mamamayagpag. Kasi kung nung nariyan ako, hindi naman, mas matataas naman ang views ko dyan eh. Nung BBM pa ako, mas matataas ang views ko sa mga sikat nilang vlogger ngayon. Ayun, yun lang yun. Yung kumbaga, sa madaling salita, wala silang mapagtiyagaan. Wala kang gagawa. Gusto nila na matalinong diskusyon. Di kay Coach Janet na sila, tsaka kay Abby. Wala mapagtiyagaan. O, yan po. Yan po ang tip ko sa inyo na mag-YouTube po kayo. Capturing the moment, pwede po yun. Nagtitrip kayo, punta kayo ng Baguio, nagpunta kayo ng Singapore o Taiwan na Hong Kong. Hindi po, ang hirap po yun sa memory lang. Mas maganda yun, may tulong kayo ng mga videos. Di ba yun nga yung purpose kaya tayo nagpipicture to capture the moment? Meron na po tayo ngayong, bakit magpipicture lang kayo? Meron namang video na sa inyong mga cellphone. May mga video na naman kayo. Bakit nga pala hindi sumipot sa Sara Alisjan rally tong tukmol na mag-amang si Abe at Coach Bukbuk? Tanong niya sa kanila, mahirap na masagutin. Yung mga viewers nila doon ay mga hindi organic, gumagamit sila ng boosters. No remittance day. Sir, kumusta? Good to see you. PTA parent ako ng Citrus National. Looking good ka. Maraming salamat, Ma'am Minerva. Ayan, kita nyo naman mga PTA. Kumusta na kay Rhea sa Citrus National High School? Kuya, kapag pumasok ka ba sa bar, ikaw ba yung makunat mag-tip? Kaya nagtatakbuhan sila, ayaw mo po sa'yo. Hindi. Ganito yun, no? Kami yung mga batang-bata. Alam mo yun, yung meron kayong mga sinasama. Kayo yung mga alalay. Yung nakita mo yung turnaround eh. Nakita ko yung turnaround eh. Yung kami yung mga sabit. Alam mo yun, may mga boss na, yung mga sasama ka sa mga may edad. May edad sa'yo. Pero dahil bata ka, sa'yo yung nakatingin, di ba? Dalawa kami noon. Lagi kami sabit. Lagi kami yung mga parang kami yung mga tagatulak ng sasakyan pag nasiraan, mga ganun, etc. Wala kaming pera eh. Pero kami nakakadagit ng mga chiching. Kasi siyempre bata ka eh. Hindi dahil magandang lalaki ka, yung kumbaga in comparison, parang yung ano yan eh. May tawag doon sa effect na ganun eh. Nagmumukha kang maganda. Parang yung asawa, meron sa merong artista ngayon yung mag-asawang vlogger. Yung isa super pangit tapos ang ganda na asawa. Yung may hawig kay Empoy, yung lalaki, nakasalamin. Sikat na vlogger yun, nasa Batang Quiapo. Gandang-ganda ka sa asawa kasi katabi lagi yung pangit na asawa. Hindi si Wamos yung isa pa. Mag-asawa talaga, may ano na rin sila. Parang ang ganda-ganda ng babae kasi nakatabi siya sa pangit niyang asawa lagi. Hindi si Wamos. Iba. Yun yung effect na ganun. Na nung sumayaw mag-isa, eto yung asawa ng pangit, bakit hindi siya masyado maganda? Kaya pala siya maganda dahil hindi si Kung. Yung companion effect ba tawag doon? Kami dahil palibasa ang kasama namin, may mga may edad sa amin. Kami mga nasa late 20s, mga 25 patas lang kami. Siyempre puta, yung ano ng mga chiching, di ba?
Ayun. Oo, yun talaga yun. Yung gumaganda yung babae kasi ang pangit ng asawa, pero nung solo lang yung babae na sumayaw, ay akala ko maganda 'to. Akala ko maganda 'to, gano'n. Nakalimutan ko yung pangalan, eh. Basta yung lagi silang ano, ang effect nila laging yung pagseselosin yung pangit, yung magandang asawa ng pangit na ano. Gano'n yung effect namin kaya feeling namin gwapo kami kasi lahat, eh. Kaya 'pag tayo wala kaming pera kaya wala kaming ka-table, pero na magkakasama kami. Titigan lang, titigan. Makikipagtitigan lang kami. 'Pag tumayo na, laplapan na tapos patay mali. 'Pag tumayo yung ka-table, laplap, eh. Tapos kami yung sinasamahan papunta ng ilog. Ay, ilog tayo. Alam na, dagit na. 'Pag nasa ilog, hindi naman nakikinig si misis. Biro lang 'to, misis. Pam-vlogs lang 'to. For vlog purposes only. So si mga gwapo kasi pangit yung asawa niya. Kahawig kasi ni VP Sara Duterte yung ex-girlfriend da Junior si Claudia Bermudez. Kaya SB feeling. Oy, may pang-content na kayo. Oh, yan, mga laruan, may content na naman kayo. Di ba? Ang malupit nun, nung ako na yung umidad. Nung ako na yung umidad, may mga sumasabit na ng mas bata. Pag nag-CR ko, nahuli ko nakikipaglaplapan. Yung ka-table mo na nakikipaglaplapan dun sa mga sinama mo mga bata, ayoko na mag-beer house. Nakaikot ka na, eh. hanggang, hanggang doon na lang. Tapos na, expired na yung ano mo, eh. Alam mo yun? Yung dati, ginagawa mo, nilalaplap mo yung mga ka-table ng mga sinasamahan mo. Tapos, ikaw na yung nilalaplapan. Ikaw na yung may edad, sila na yung bata. Sila na yung trip ng mga ka-table mo. Yari na. Hanggang dito na lang. Nakukuha nyo? Ganun yun. Nakaikot na. Nagawa na sa yung mga akala mong cute-cute ka lang noong araw. Nakaikot na. Wala na. Laos. Nagkalausan. Okay, badong nilaplap yawers. Private display of affection. Boss Baz, anong subject ang tinuturo mo dati? Basta boss, walang makakatalo sa kagandahan ni Sherry. Prince Harry of Sussex. Beer House Time, Ala Pacquiao at saka FPJ Boys lang ang peg. Yan. Rebisco Cracker, daming feelings. May orange, chocolate, vanilla. Prince Harry, Kadiri, Kuya, halo-halo. Kilala mo na ba si Tatay Digong sa panahon na yan? Hindi po. 2016 ko nakilala si Tatay Digong. Yung election lang, doon ko lang siya nakilala. Doon yung mga debate. Naririnig ko na siya na Davao Mayor pag may mga yung palalayain ng mga NPA, yung mga bihag ng NPA, palalayain. Yun si Tatay Digong, para isa siya sa mga negotiator. Doon ko lang naririnig yun, pero hindi ko siya kilalang kilala. Uwi na. Okay, mga kapatid. Medyo yan na po. Pasensya na kayo yung mga binibigyan lang natin ng yung mga laruan natin sa kabila, binibigyan lang po natin ng para meron silang pang-content. Kawawa naman, eh. Sa akin na umaasa ng pang-content.
Hindi ko siya kilala talaga no'n na ano, yung mga war on drugs, hindi. Kilala ko siya no'n tuwing may mga parang negotiator siya sa mga NPA na pinapalaya, eh. May pinalalaya NPA, siya yung negotiator. Babaguhin natin ang Pilipinas, iboto natin Senador Glenn Chong, Vic Rodriguez, Attorney Harry Roque, Trexie Angeles, Percy Da Costa, Dante Marcoleta at Ka Eric. Ano po 'yan, maghihintay po kami kay Pangulong Duterte. Daily routine ni PRRD nung mayor pa siya na pumunta sa Paquibato. Mamaya lagot may laplapang content ka na nakalabas dito. Sa Joka sa serbisyo mo sa Citrus High School Pandemic 2020, good luck sa inyo career mo. Pasensya na po kayo, iniwan ko na po yung dati kong buhay, Ma'am Minerva, hindi dahil sa ayaw ko. Kaya lang mas masaya dito eh. Panay problema, no? Ma'am Minerva, no? Panay problema lahat ng ano sa'yo eh. Kaya bayaan nyo, dadalaw uli ako riyan sa Citrus. Sino na ba ang ano riyan? Buti naman natuklasan nyo ako rito. Hindi na ako nakakadalaw sa Citrus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Lahat po ng mga pinag-usapan dito, no? Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang lalo na sa Q&A. Bigla na gano'n, no? Ang lahat po ng mga pinag-usapan sa Q&A portion ay para sa kasiyahan nyo lamang. Ito ay nahahawig lamang sa mga tunay na pangyayari. At ito ay katang-isip lamang ni Badong. Maraming salamat po. At para matugunan ko ang aking nasumpaan tungkulin na magbigay ng content sa mga bugok na vloggers. Yan, may pang-content na kayo. Dapat nagpapasalamat din kayo kay Badong sa mga content. Hanggang dito lang, hanggang sa muli. Badong Aratalis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Bye. Oo nga no, wala nagpakape ah. Nakalimutan natin ah. Pwede pa ko po kayong mabol. Iba pa si Krisam. Iba pa yung kanina na si Krisa. Krisam din yung kanina, di ba? Ano ang pangalan ng isang maganda kanina? Krisam. Di ba Krisam din? Yung kababayan ko na taga Baguio City. Dahil sa dalas ko sa Baguio, napagkamala na ako. Crazy. Ito si Crazy Brooks na taga Baguio. Yan. Ito naman si Krisam. Salazar naman. Crazy Brooks. Maraming salamat po muli, Badong Aratilis. Bye!